Hi guys! Good morning! At maulan nga ngayon dito sa Taiwan kaya magluluto kami ng sinigang na baka! Pinakuluan ko na pala kaninang umaga pa yung baka namin dun sa may rice cooker and then ngayon si Jay na lang naghihiwa ng mga gulay-gulay. Kakatapos ko lang din kasi magpaligo niya kay baby tas pinapatulog ko na siya para nga matulungan ko si Jay mamaya sa pagluluto kasi i-video ko siya kako. Nakapaghiwa na nga siya dyan ng talong, sitaw, tapos meron na rin siyang kamatis na nahiwa at saka okra ngayon ang inihiwa niya and then next naman niyang hiwain ay itong labanos. Ang ulam nga pala na niluluto namin lagi ay parehas na yung lunch and dinner para isang lutuan na lang at less hassle na. Ang pag-iwa nga pala ng labanos ni Jay ay maninipis lang tapos hahatiin niya lang sa gitna kaya mabilis lang din maluto. After nun ay kangkong naman yung aasikasuhin niya. Nabili lang pala yan sa talipapa. Minsan lang din magkakangkong dito kaya paswertehan lang kapag magsisigang ka tas makompleto mong may kangkong. Meron nga din pala dito kangkong ng Taiwan. Yung manipis lang siya na pahaba. Mabilis lang din kasing malanta yun. Mabilis mag-brown kapag niluluto kaya swerte talaga kapag nakakabili ng kangkong natin, yung kagaya sa atin sa Pinas. Si Jay talaga yung cook sa aming dalawa, siya laging nagluluto ng ulam namin, lalo na nung nanganak na ako. Kahit naman nung hindi ako nanganak, siya na yung nagluluto ng ulam namin. Kaso nga may problema ako kapag nagluluto siya kasi nga napapadami talaga yung kain ko, nawawala yung diet ko ba. At tapos na nga makapaghiwa si Jay, tapos eto nga pala yung baka ay kumukulo na rin pero malambot na yan, tapos tatambog niya na yung kamatis. Tapos yung natirang sibuyas doon nung nagbinyag si baby. Kasi nga ang dami kong nahiwa-hiwa kaya maliliit na sibuyas nilagay niya. And then tinambog na rin niya yung labanos. I'm so blessed talaga kay Jay na siya naging asawa ko. At eto nga pala maglalagay na siya ng pampaasim. Eto nga nandito din ako sa baba tumutulong kay Jay. Naka-CCTV na lang si baby and then si Jayda ay nasa school. Inuurungan ko na lahat ng mga ginamit ni Jay para mabilis na nga lang kaming matapos at makapagpananghalian na rin. Tapos ayan maghiwa na nga pala ako ng papaya. Binili ko nga lang pala dun sa may prutasan, kasama ko si Yang nung binili ko to. Saktong-sakto nga lang yung pagkakahinog niya, tas ayan babalatan ko na lang siya, tas i-chop-chop ko para mabilis na lang kumain, hindi na yung kayod pa ng kayod ng papaya. At eto nga itatambog na naman ni Jay yung gulay namin na okra at sitaw, and then aantay na lang ulit. Okay na pala yung asim, yung ala, tapos antay na lang yung mga gulay na itatambog. Tapos ayan, sunod naman ay yung talong and then tatakpan ulit. Tapos yung pinakalas na itatambog ay yung kangkong. Ang ganda nga ng talong dito sa Taiwan kasi hindi nangingitim pag ginaganyan. Kasi sa Pinas napansin ko, ang bilis mangitim pag natambog na sa tubig. Hindi ko alam kung sa pag-weigh din ng pagluluto or ano. At ayan na nga natambog na ni Jay. At ang ganda talaga ng mga kulay. Hindi talaga siya overcook na nag-iiba na yung kulay. Kasi ganun yun eh. Kapag iba na yung kulay ng gulay, ibig sabihin overcook na yon. Ang sarap pa naman kumain kapag green na green pa yung mga dahon, tapos yung mga gulay ay hindi masyadong malanta. Yung malambot na malambot, gawang overcook. Ayan nga pala, nakapag-iwa na ako ng papaya. Nahati ko nga pala yung papaya for lunch and dinner namin para makakain din si Jayda. Sa school na kasi siya kumakain, yung pinakamenu ng school nila, balance talaga yung meal nila doon. May gulay, may prutas, lahat ng kailangan ng bata ay kompleto na doon. Tapos eto, kakain na kami. Thank you for watching. Bye-bye!